Hello guys, so sa video nito ay nakalabas na tayo sa ating investment sa ating ATI, sa Asian Terminals Inc. So nakabook tayo dito ng 200% na profits sa ating investment. Okay, so hindi na natin inantay yung delisting date kasi medyo matagal-tagal pa yon, and meron akong mga nakitang investment opportunity dito sa ating bansa na pwedeng paglagakan na sa tingin ko potential na mas lumago pa, no? So mamaya tatalakay natin sa video nito yung mga paglilipatan natin ng ating mga nakuhang proceeds. So sa portfolio ko, itong ATI ay nabili nga natin ito sa average price na 13.11 pesos per share, and yung kanyang current share price ng time na tinignan ko ito ay nasa 35.40 pesos. Usually naglalaro to 34 to 35 na kanilang presyo. So dito sa ating investment ay meron na tayong total returns na 204%. So for transparency sa mga binibili natin at binibenta ng mga kumpanya, meron tayo dun syempre yung record nito. Ito yung ating buy link sa ATI. Pipindutin ko lamang ito para madirekta tayo doon sa ating video na create dati. So ito yung video na yon kung kailan natin to binili na kumpanya. So ito ay pinublish natin noong October 7, 2021. Okay, so dito meron tayong binili na 4 na kumpanya ng sabay-sabay ng isang araw lamang. So ito yung URC, Costco, ATI, and APX. So ito yung rason ko kung bakit ko binili ang kumpanyang ATI during that time. Yan. Okay, ayan, ATI. So itong video na ito na create ko, yung 8 reason why I love ATI. Gustong-gusto ko itong panoorin lagi kasi ito yung mga panahon na yung ATI, yung kumpanyang ito ay talagang sobrang illiquid. Wala masyadong bumibili and ayaw ng karamihan. Actually guys, marami pang nabash pa nga ako dito kasi yun nga, mali-mali daw yung tinuturo ko sa mga tao or sa mga investors kasi bakit ito yung binibili mo illiquid yan, hindi yan lalago. Okay? But yun nga, katulad nga sinasabi ko lagi, fundamentals is very important para sa akin kasi yun yung magiging driving force ng isang kumpanya para lumago in the future. Kaya nakitaan ko ito ng potential, and also yung ICT din also during that time. Okay, so ayan. Okay, so ito yung ating transaction dyan. So nabili ko pa lang APX during that time ng 1.41 pesos, ATI 13 pesos, Costco 5 pesos, URC 136 pesos. So dito sa 4 na ito, isa na lamang dito yung hindi realized profit. So bisa na lang dito sa 4 yung hindi pa natin naibebenta, itong Costco. So itong APX sa ating history, kumita na ako dito ng 90%. And sa ATI naman, kikita tayo ng 200% ngayon. Sa URC naman, kumita lamang ako dito ng halos 5% lamang kasi nakitaan ko na medyo magiging distress ang kumpanya, kaya umexit ako dito. Dito naman sa Costco, ito yung hindi pa natin na ibebenta pero nabili natin to sa 5 pesos per share. So currently sa ating holdings itong Costco ay meron na tayong 57.30% na total returns din dito. So not bad sa portfolio na to. I think sa mga susunod na video ay pwede nating reviewin itong Costco kung meron pa siyang potential na lumago in 2026. Okay, so bago ako makalimutan, ito na pala yung ating completed trade sa ATI. So may 4 tayong tranche na pagbenta dito noong January 30, February 2, February 3, 4. Okay, so noong February 4, doon lamang naubos yung ating investment sa pagbenta dito kay ATI. Mayroon tayong average dito na 35.18 or per 20. So that's around 200% pa rin talaga na investment returns dito sa kumpanya. So hindi ko na inantay ang delisting date, yun nga, kasi meron akong mga nakitang investment opportunity na kung saan ay sasabihin natin ito maya-maya lamang. And also guys, kung gusto mong gamitin itong ating PSE Warrior Academy na kung saan dito ay tinuturo natin yung structure videos about sa fundamentals para magkaroon ka ng malalim na base about sa pag-aanalisa ng mga stocks dito sa ating bansa. So dito merong more than 15 hours of structure videos na nakafocus para malaman natin kung maganda ba yung kumpanya or hindi. So dito yung mga
secret na hindi ko sinasabi sa public na andito yan lahat. I think itong video na ito ay enough na ito para magkaroon ka ng malalim na knowledge from zero knowledge to knowledgeable investor pagdating sa fundamentals. And also marami pang mga tools na pwede mong gamitin dito sa ating website. Hindi lamang dito sa PSU Warrior Academy na kung saan meron pa din dito iba't ibang mga tabs na pwede mong gamitin. So ilalagay ko lamang dito mamaya sa ating comment section ng video nito yung link ng ating website. Gumawa ako ng slide na lamang para mas maintindihan natin lahat-lahat ng mga sasabihin natin dito ng mas malinaw din also, no? So itong ATI, ito yung ating investment journey niya. It turns out nakaka-profit tayo ng more than 200% na realized profit na. Okay, magkaiba yung unrealized sa realized, no? So this is a top decision para sa akin, guys, to be honest. Kasi itong company ay talagang binabala kong i-hold more than 15 years na holding time dito sa kumpanya. Pero yun nga, dahil nga sa nangyari na magbo-voluntary delist sila, wala akong magagawa kasi ano lang naman ako. Isa lang mga akong langgam, katiting na investor nila. Okay? So yes, pwede ko naman i-hold or hindi ko tanggapin yung tender offer or hindi ko ibenta ang kumpanya, pero kasi mahirap nang alamin, no, kapag wala na sa public, wala na yung transparency din also. Okay, so next slide tayo, from plan to pivot. Ito yung mga emotions na nangyari sa akin today. Nangyari sa akin, no. Okay, number 1 is setup. So itong company kasi nga, katulad ng sinabi natin kanina, gusto ko talaga itong i-hold long term. Ang assessment ko dito sa company ay meron silang monopoly assets kasi. Ports are the economic arteries of the Philippines and meron silang high profit margin also and cash flow. Okay? And reasons ko bakit ko binenta, because the listing, no? Another is we are going to compare sa inflations, the average. So mas maganda na, diba, malaki yung ating nakuhang returns. And number 4 is yung isang emotions na naramdaman ko ay syempre yung decision, while liquidity and optionality trump emotions to attach to great business. Yun nga, kapag nag-privatize na sila, mahirap nang hanapin yung mga data, wala nang quarterly reports na makikita ka, di ba? So mahirap yun. Mahirap para sa akin as a public investor. So number 5 ay reallocation. Ibig sabihin, after natin makuha yung proceeds sa ATI, ano na yung gagawin natin? So today, ngayon pa lamang, meron ako naisip na 6 na kumpanya pwede kong paglagakan, pero hindi pa ito yung final. Okay? Hindi pa ito yung final na paglalagakan natin. I will keep up to date sa inyo para maibigay yung mga company na pwede natin paglagakan in the remaining days. Okay? So, yung unang nakita ko ay FB, Jimmy 7, FGen, Shangri-La, balak kong bumalik, Keepers, mag-average up ako dito kasi ang aking investment din nasa more than 35% na gains na rin ako dito. Gusto ko mag-add pa ng another shares dito para magkaroon ako ng strong position sa kumpanya. Another is MBT. Okay? Pero guys, yun nga, technically hindi pa rin ito yung sure na mga stocks sa paglalagakan natin. Either isa lang ang pipiliin ko dyan or pwedeng lahat, pwedeng dalawa. Okay, so it's up to my analysis later on. Okay, another lessons is the philosophy. Okay, key takeaways on investing katulad sa ATI is patience, process, and managing the emotions of selling too early. This is the lesson that na natutunan ko dito, no? Kaya ko naman binabahagi sa inyo lagi yung mga binibili at binibenta kong kumpanya para matutunan nyo kung paano mag-i-invest at paano ibebenta yung kumpanya na mayroong tunay na investment in and out sa market. Okay? And kaya din also ako nag-upload ng mga binibenta at binibili ko ay para maging journal ko na lang din also ito. Konting lamang tayo information sa company. Meron silang revenue engine kasi. So katulad ng sinabi natin sa ICT na review natin, itong company ding ATI mayroong container handling kasi, general cargo, storage, and passenger terminals also. And you have to understand that more than 90% of Philippine trade, yung volume nila ay nanggagaling sa seaports. That's the important thing na dapat nating maintindihan. Okay? So, yung key assets ng kumpanya ay nanggagaling sa Manila South Harbor and Batangas Port.
So this is the economic moat pa rin ng kumpanya. Kung titignan mo talaga, sobrang ganda pa rin ang performance nitong ATI. And siguro kaya ito nagustuhan din ng Maharlika Fund na paglagakan itong kumpanya. So dito sa slide na ito, ibabahagi ko sa inyo yung mga rason kung bakit ko ibebenta yung great business na kagaya nitong ATI. So yung trigger point para sa akin, kahit na masakit sa akin na ibenta itong kumpanya, ay ito, delisting talaga. So marami nang from the past, marami nang nangyari sa akin ganito, katulad sa Eagle Cement din. Kumita din tayo doon ng more than 100% din ata kinita natin doon sa Eagle Cement. Talagang magandang company din yon, pero no choice tayo kundi ibenta din ang ating investment. Ito na naman nangyayari sa atin today sa ATI, ganito na naman nangyayari. Okay? So, ang kinakatakot ko kasi kapag hindi ko binenta ang ATI ay syempre liquidity trap. Okay? Ano ibig sabihin nito? Kapag wala na kasi sa public yung company, okay, hindi mo na malalaman price movement, yung selling share become private negotiations. Usually nasa discount lagi kapag magbebenta ka ng shares lagi dyan. Okay? Another is loss of transparency. Sa PSE kasi, di ba, kapag nakalista yan, every quarter meron yang pinapublish na mga report or mga financial report. Pero pagdating sa ano kasi, hindi na natin makikita yan. Another is minority disadvantage. Bakit? Siyempre, yung bibigyan niya ng focus, yung mayroong mga malalaking investment sa kumpanya. Ako lang naman ay katiting lamang ating investment dito. Okay? Now, the pivot exit strategy na ginawa natin, protect optionality. So, kinuha na natin yung ating investment at yung kinita natin dito para ipanglagak sa mga iba pang company na nakikitaan natin ng potential. So, mamaya-maya lamang titignan natin yung mga kumpanya na potential na paglalagakan natin. Another is risk profile management. Another is emotional discipline. Okay? Next slide tayo. This is the 6 companies na potentially pa lang na pwede nating tignan na paglalagakan natin ng ating mga proceeds. Number 1 is FB, ang San Miguel Food and Beverage. Yung thesis na ginawa ko kasi dito, so kung gusto nyo guys, itong 6 na kumpanya, gusto mong lagyan natin, bigyan natin ng malalim na approach, katulad ng ginagawa natin na stock review, comment down below. Okay? So, itong FB kasi, para sa akin ay staple na ito pagdating sa consumptions because yung mga produkto ng kumpanya ay lagi nating kinakain at iniinom. Okay? And kahit anong mangyari, kakain at kakain tayo ng mga produkto nito. Now, pagdating naman sa media, James 7, so this na ginawa ko dito today, so mispriced income play para sa akin itong Jamie 7. Meron siyang zero long-term debt and massive free cash flow to generate support generous dividend para sa in the future nung makapagbigay ng malaking dividend. You have to understand kasi yung ad spend cyclical din also yan kasi may sa mataas, may sa mababa, kaya bumabagsak din ang presyo ng kanilang share price today. The cash machine is robust para sa akin dito sa Jamie 7. Okay? Meron siyang high dividend yield and debt-free para sa akin itong kumpanya. So, maliit lamang kasing utang nito talaga. Another is itong Power Energy, FGen. So, yung thesis na ginawa natin, essential infrastructure ito usually at nagta-transition sila ng paunti-unti sa clean energy. That's a good. Critical for infrastructure assets ang nakita natin dito sa FGen. Another is Shang Properties. So, gusto kong bumalik dito. Kumita tayo dito ng 35% lang ata sa ating last investment. So parang gusto ko rin bumalik dito sa company. Okay? Kahit kasi bumagsak na kanyang share price and gusto ko ma-take advantage dito. Para sa akin itong company ay nasa asset value and prime location also. Now, another is gusto kong malagyan din also itong keepers. Although na mayroon kinita today paunti-unti dito, nasa 35% na, gusto ko pang dagdagan ng another malaking position itong keepers para maging strong pa yung position ko dito sa aking portfolio. Another is MBT, itong Metrobank. This is a classic banks na gusto kong paglagakan din. And in terms of their balance sheet and also in terms of their position today sa ating banking sector, malaki talaga din also ang potential ng kumpanya.
So, ito yung 6 na potential na pwede kong paglagakan. So, I will keep you update doon sa ating PSE Warrior Academy or PSE Warrior website. So, doon ko ipopost yung mga bibilin ko na kumpanya sa mga process na nakuha natin dito sa ATI. So, kung gusto nyo matignan yung mga stocks na mga binili natin from the past, nasa comment section lamang yung link sa ating PSE Warrior Academy na andyan lang yung link ng ating website. Okay, so next slide, this is the principle and playbook na gusto kong ibahagi din sa'yo sa pag-invest natin dito sa ATI. Number 1 is patience versus adaptability. Patience means enduring boredom and price stagnation for a strong thesis regardless of how much you love the business. Okay? Kahit na, yun nga, 'di ba? Kumita tayo ng malaki-laki sa kumpanya, medyo may kurot pa rin kahit papaano, 'di ba? Pero yun nga, you have to understand your rules, no, sa investing. So another is redefine the risk. Another is diversify business model. Now, don't just collect ticker symbol kapag nag-invest ka sa market. Huwag ka lang bibili ng ticker symbol lang ang gusto mong malaman. Okay? Ngayon, DMC lang, pero hindi mo na alam kung anong ginagawa ng DMC. Huwag ganon. Okay? Combine cyclical plays like banks, property, with defensive cash flow like power and staples to balance your portfolio and also the volatility. You have to diversify lagi sa yung investment. Kahit na mayroon tayong mga negative investments sa ating call financial account, pero nababalance kasi siya ng ating mga gains na, no? So that's the important things of diversifying our investment. Okay guys, so yung last principles na natutunan natin, process over outcome. Anong ibig ko sabihin dito? A good outcome na 200% gains, that's outstanding para sa atin, para sa akin ha. Pero it doesn't always prove a good process. Review decision honestly. Did you win because of analysis or luck? You have to always understand, replicate the analysis, not the luck. Okay, so last slide na ata natin ito. So, ang gusto kong ibahagi sa inyo sa pagre-review natin ng mga kumpanya, kapag ikaw nagre-review, you have to find a company na merong free cash flow. Okay? So, mas malaki ang kanyang operating cash flow kaysa sa kanyang capex. Okay? And also, merong dividend safety. Another is merong magandang ROIC is greater than the WACC. Okay? Another is volatility as opportunity. Kasi karamihan sa atin kasi kapag bumabagsak yung share price, tayong mga tao, takot na takot kapag nagpa-participate tayo sa stock market. Pero you have to understand, volatility is our friend, makakabili tayo sa mababang presyo lagi. You have to understand, kapag ikaw sa investor, ang motto mo, bibili ka sa mababa, ibebenta mo sa mataas na presyo. Okay? So, nangyayari lamang yan kapag syempre nagkakaroon ng volatility or bad news sa market o sa isang stocks na pinipili mo. So, you have to find a company na magandang fundamentals na kayang saluhin yung kahit anong weather na nangyayari sa atin. Okay, so last na paalala ko, guys, so kaya naman kung gusto nyong malaman kung ano yung mga process na ginagawa natin, yung mga secret na ginagawa natin about sa fundamentals, visit mo lamang ating PSE Warrior website, nasa comment section lamang. Dito kasi dina-document ko every portfolio changes, yung mga binibili ko at mga binabawasan in real time guys also, no? Wala tayong bias dito. Makikita nyo yung pagbagsak ng aking share price ng mga stocks, makikita mo yung aking portfolio, yung 3 portfolio na mayroon ako, makikita mo dyan also, no? And yung mga study na ginagawa natin from the past, makikita mo rin dito also. Okay, so dito sa video na to, yung learning na nag-create natin, yung quote na nagawa natin, steady progress is greater than one of wins. Let time and discipline do the compounding. Okay guys, this is PSE Warrior na lagi nagpapaalala, invest wisely, and also see you on other sides. And also congratulations sa atin na investors ng ATI.